Safe bang bumili ng subdivided lot? 7 step na dapat mong gawin bago magbayad. Safe bang bumili ng subdivided lot? Maraming buyers ang nakakaengganyo sa mababang presyo ng lupa. Pero ang tanong, legit ba ang property? May title ba? Pwede ba talagang ibenta sa iyo? At makukuha mo ba ang sarili mong title? Kaya kung nagpaplano kang bumili ng subdivided lot, panoorin mo itong video hanggang dulo dahil ibibigay ko sa iyo ang mga importanteng steps na dapat mong gawin bago ka maglabas ng pera. Step 1. Alamin kung legal ang subdivision. Una, kailangan mong malaman kung legal at approved ang subdivision project. Hindi porket mayroon may mga bahay na at may nagbebenta ng lote, ibig sabihin legal agad ang subdivision. I-check kung may approved subdivision plan at kung kinakailangan ang issued license to sell para sa project. Importante ito dahil ayaw mong bumili ng property na hindi pala authorized ibenta. Step 2. I-verify ang original title. Pangalawa, huwag agad maniwala sa photocopy ng title na ipakita sa iyo. I-verify ang original certificate of title o transfer certificate of title sa registered of deeds. Tignan kung sino talaga ang registered owner. I-check din kung may mga annotation tulad ng mortgage, adverse claim, less pendants, others encumbrances. Kung may problema o hindi malinaw ang title, stop muna at mag-verify bago magbayad. Step 3. Check ang subdivision plan at lot number. Pangatlo, siguraduhin na ang lot na ibinibenta sa iyo ay talagang kasama sa approved subdivision plan. I-match ang lot number, block number at lot area at location dahil may mga pagkakataon na iba ang ipinakita sa actual location kumpara sa documents. Kaya wag puro ocular inspection lang. Documents first bago reservation. Step 4. Alamin kung paano magkaroon ng sariling title. Pang-apat, ito ay ang isa sa mga pinaka-importanteng tanong. Kapag binili ko ito, magkaroon ba ako ng sariling title? Kung subdivided lot ang property, alamin kung ang subdivision ay properly approved at kung ang individual lots ay maaari nang ma-title individually. Tanungin ang seller o developer. Kailangan ng expected transfer ng title. Sino ang sasagot sa expenses ng subdivision at title transfer? At ano ang exact process? Pagkatapos kung magbayaran ang property, dapat malinaw ito bago ka pumirma ng agreement. Step 5. I-check ang tax declaration at real property tax. Pang-5. Huwag kalimutang i-check ang tax declaration at real property tax. Alamin kung updated ang real property tax at kung may unpaid taxes o ibang obligation na maaring maging problema sa transaction. Maaari ka ring humingi ng tax clearance depende sa transaction at requirements ng local government. Remember, hindi sapat na sabihin ng seller na clean ang title, ang property. Mas maganda na may documents kang hawak para ma-verify mo mismo. Number 6, basahin ang contract bago magbayad. Pang-6, bago ka maglabas ng malaking pera, basahin ng mabuti ang kontrata. Check ang purchase price, reservation fee, payments term, penalties, cancellation policy, taxes and fees, transfer expenses, at title transfer provisions. Kung may hindi ka maintindihan,
huwag mahiyang magtanong. At kung malaking investment ang involved, magandang magpa-review sa qualified real estate lawyer bago pumirma ng mga mabuting gumasto para sa legal advice kaysa magsisisi pagkatapos. Step 7. I-verify ang seller at authority to sell. At panghuli, i-verify kung ang taong kausap mo ay talagang authorized magbenta ng property. Kung agent siya, humingi ng proof na authorized siyang i-market ang property. Kung representative siya ng owner, alamin kung may authorized to sell o appropriate authorization at kung corporation o developer ang seller, i-verify din ang company details at authorized signatory. Dito mo makikita kung ang kausap mo ay legitimate o kailangan mo pang mag-ingat. Bonus tip, huwag magmadali dahil lang sa last unit. Ito ang bonus tip ko sa iyo. Kapag sinabi ng seller, "Sir, last unit na. Ngayon lang ang promo, may ibang buyer na." Huwag kang magpa-pressure o ang legitimate transaction should still allow you to reasonable time to verify the documents. Remember, hindi porket mura ang property, good deal na agad. Ang tunay na good deal ay property na legal, property documented, verifiable ang ownership, clear ang terms, at secure ang maging transfer sa buyer. So, safe bumili ng subdivided lot? Yes, possible itong maging safe investment. Pero, kailangan mong gawin ang proper due diligence. Huwag bumili dahil lang sa magandang location. Huwag bumili lang dahil sa mura. At lalong huwag bumili dahil minamadali ka. Verify title, verify the subdivision, verify the seller. Review the contract and understand the title transfer process. Dahil ang pagbili ng lupa ay hindi lang tungkol sa presyo. It's about making sure na legally at properly documented ang pinapasok mong investment. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-share mo sa mga kaibigan o family mong nagpaplanong bumili ng lote. At kung gusto mo pa ng mga real estate tips tungkol sa title, house and lot, bank financing or pag-ibig financing, at property investment, follow mo ang page ko. Ako ang inyong real estate professional, tumulong sa inyo na maging mas informed at mas confident sa pagbili ng property. Remember, bago magbayad, mag-verify bago pumirma, magbasa at bago bumili, mag-due diligence. This is Albert, the PRC accredited. God bless.